Meron pa tayong 4 na box dyan eh. Iniisip ko, 2 box dyan eh. Iniisip ko, iwan na lang natin dyan. So, kasi mahalaga yun. Bakit? Kasi ang prinsipyo ng mayaman, ito prinsipyo ng mayaman, hindi po sapat ang mga yun. Ibig sabihin, hindi sapat ang kasulatan. Tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Yan ang prinsipyo eh. At yan ang maraming prinsipyo ng maraming tao. Bago sila maniwala, kasi ang prinsipyo ng tao ganito. To see is to believe. Makita ko muna bago ko paniwalaan. Pero hindi ganun si Lord. Si Lord, ang ganito ang prinsipyo niya. Maniwala ka muna bago mo makita. Yun ang prinsipyo ni Lord. Kaya nga pag nakita tayo, ang prinsipyo ni Lord, ganito. Pag nananalangin kayo, ang ipin nyo nasa inyo na. At mapapasa inyo. Pag may inihiling ka sa Lord, ang kinin mo nasa iyo na. Halimbawa, gusto ko lang sasakyan. Lord, gusto ko ng sasakyan. Ang kinin mo na, meron ka ng sasakyan. Habang naglalakad ka, ganun ba? Parang ba? Hindi, ano lang. Ibig sabihin, darating ang araw na, naalala ko si Pastor Joseph. Sabi, akala ko Pastor, bago na yung sasakyan. Hindi, sabi ko, second owner kami ng sasakyan. Sabi ko, alika rin kaya Pastor Joseph, sabi ko. Nakikita ko maganda sa sasakyan na yun. Oo, Pastor. Pagdating ng sasakyan ko, luma na yun. Tago yung sabi. So ako po yung nananalangin. Nagpipray talaga. Kaya lalo na may lumapit na kabataan sa akin. Sabi niya, Pastor, meron po ako sasabihin sa inyo, kaya baka pwede kayo maniwala. Pangalawa, baka hindi po kayo makapaghintay. Ano ba ako yun? Mag-asawa ka na ba? Hindi po, Pastor. Pero, mahintay niyo ba, Pastor? Ano na yun? Pastor, sabi niya, tandaan niyo po ito. Ako ang bibili ng sasakyan ninyo. Hintayin niyo lang. Hintayin niyo lang. Sabi ko sa'yo, tandaan ko yung sinabi mo, tinatatak ko sa puso ko. Yung sinabi mo. Kausap kami. Sabi ko sa kanya, magkikita kami. Kapatid, ang prinsipyo kasi ni Lord, yung angkinin mo na. Ano? Hindi yung pananampalataya eh. Ha? Mga lalaki. Ito, sinasabi ko lagi sa inyo, ha? Mga lalaki, nung nag-preach ako doon sa mga mente. Mga lalaki, pag nag-aaral kayo, high school o college, at wala pa kayong trabaho, tandaan nyo, si Adan, bago binigyan ng asawa, binigyan ng trabaho. Trabaho muna. Huwag muna kayong mag-girlfriend. Tama ba? Pwede. Pwede boyfriend. Huwag muna kayong mag-girlfriend. Huwag muna. Amen ba? Okay. Huwag muna. Hindi ko sinasabi mo huwag. Sabi ko, huwag muna. Mag-aral munang mabuti. Tama ba? Naalala niyo yung kwento sa Matalastas? Yung ikakasal na lalaki, kakain sila. Sa Lucky Me ito eh, Lucky Me. Sabi nung lalaki, Nay. Sabi nung, kasi kakasal na eh, Nay. Sabi ng mga barkada bago daw ikasal yung lalaki, kinakailangan binyagan. Kaya po ako binibigyan ng stock party. Kailangan daw binyagan. Nagtingin na niya mag-asawa. And then sabi ng babae, nung nanay, ano naman ang sabi mo, anak? Ang sabi ko sa kanila, ang tunay na lalaki, makakapaghintay. Amen ba? Sabi doon sa katabi mo lalaki, maghintay ka. Tunay na lalaki, maghintay ka. Tunay na babae. Makinig kayo mga babae. Ang mga babae, ang tunay na babae, hindi pinagpapalit ang sarili sa 10 pisong kondo. Hello? 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 Naintindihan niyo ba? Sign ang kondo mo. Sabi mo, pag may naliligaw siya, sign ang kondo mo, gawin mo lobo. Hello? Ano ba kayo? So kasi, ngayon pala
mag-asawa ko, gusto ko may sarili na akong trabaho. Nakaipon na ako ng mga 300,000. Lalaki. Ha? Nakaipon na ako ng 300,000. Tapos, yung mapapangasawa ko, may ipon siya kalating milyon. Pag ikinasal kayo, hindi na problema ngayon. Hello, tama ba? Hindi na problema. Hindi na yung ikakasal na lang. O sino-sino pa inahanap. Puntahin mo. Kausapin natin si Tito. Kasagot natin yung kasagot natin yung paro. Kasal. Puntahan natin yung yung iba nagpapakasal, ganito yung ginagawa. Gawin natin 20 ang ninong at ina. 20 pares. Magbibigay lang ng tig 1,000 yan, may 40,000 na tayo. Ginagawang negosyo. Ginagawang negosyo. So pag nagpakasal, hindi na problema ng magulang. Bakit? Kasi nakapag-ipon na yung mga anak. Para sa tatay ko, sabi ko sa tatay ko, tatay, sabi ko, mag-asawa na ako. Sabi ko, gusto ko, pag nag-asawa ako, nandun ka. Sabi ng tatay ko, wala akong pera, bibilin kita. Wala akong pantalon, bibili kita. Wala akong barong, bibili kita. Wala akong sapatos, bibili kita. Basta makali ka pumunta ka nito. Sa tatay ko, walang pinoproblema nung kasal namin. Nisip ko, wala ko siyang pinoproblema. Nisang pera, wala akong pinoproblema tatay. Kasi hinihanda namin mag-asawa, yung kasal namin mag-asawa. Kaya yung sabi ng mga dumano ng kasal namin, napakaganda ng kasal namin. Kasi pinaganda namin talaga mabuti. Natindihan niyo ba? Kaya kay Lord kasi, pagka ikaw ay may hinihingi kay Lord, si Lord ang gusto niya, paniwalaan mo na kayo na. Kahit wala pa. Kung gusto mo mapangasawa, magandang lalaki, mabait pa, tapos talagang may takot pa sa Diyos. Sabi mo, alam mo, maganda yun ito, magsulat na kayo, ngayon pa lang, mga binatad dalaga, magsulat na kayo, maglagay na kayo sa inyong notebook. Number 1, lagay mo, Panginoon, lagay mo, Panginoon, ito po yung mga katangian ng gusto kong mapangasawa. Okay, number 1, dapat pogi. Yan, para sa mga babae, pogi. Ang hirap naman nun. Ang hirap sa mga lalaki naman, maganda. Tama ba? Dapat lagay mo yun. Kahirap naman nun. Yung parang yung isang lalaki sabi, Lord, gusto ko nang mag-asawa. Gusto ko nang mag-asawa. Sabi, kung sino ang unang lumabas sa simbahan, Lord, yun ang mapapangasawa ko. Sabi ng babae, kung sino yung unang lumabas, biyak ang uso. Biyak ang uso. Naalala ko tuloy yung kwento. Yung mag-asawa, yung babae, tapos yung asawa niya, ngumu. Ngumu yung asawa niya. Ngayon, darating yung asawa mo, gusto sorpresahin yung gusto sorpresahin yung asawa. Pagpasok, dahan-dahan gano'n, nakaupo yung asawa, tinakpan ng mata. Ang sabi ng asawa ng lalaki mo, sabi niya, ngehu. Ngehu. Sabi ng asawa, may patakip-takip ka pa ng mata dyan. Ikaw lang naman dito sa bahay.